Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 10, 2025, Biyernes ng ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Joel, chapter 1, verses 13 to 15, and chapter 2, verses 1 to 2. Magluksa kayo at tumangis, mga saserdoteng naghahandog ng haing susunugin sa dambana ng Panginoon. Umasok kayo sa templo at manatili roong magdamag na nakasuot ng sako. Walang trigo o alak na ihahandog sa dambana ng inyong Diyos. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao upang sumamba. Tipunin ninyo ang matatanda at lahat ng taga-Huda. Pumasok kayo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos at sumamo sa Kanya. Malapit na ang araw ng Panginoon at magaganap ang pagkawasak na likha ng Kanyang kamay. Kalagim-lagim ang araw na yaon. Hipan ninyo ang trompeta. Ibigay ang hudyat sa Sion, sa banal na burol ng Diyos. Magnig ang lahat na nananahan sa Huda, dumating na ang araw ng Panginoon. Ito'y makulimlim at malungkot na araw, madilim ang buong paligid, at lumitaw ang napakakapal na balang tulad ng paglaganap ng liwanag sa kabundukan kung nagbubukang liwayway. Hindi pa nangyayari ang ganito ng mga nakaraang panahon, at hindi na mangyayari pang muli. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Panibagong aklat naman ang ating pong binuksan ngayon. So kahapon, katapos lang natin ang aklat ni Malakias. Ngayon naman ay ang aklat ni Propeta Joel. So ito po ay maiikli lamang na aklat at kayang-kaya nating tapusin o basahin ang aklat na ito. Pero ganun pa man, bagamat nakakatakot po ang mga narinig nating propesiya. Ibig sabihin, ito yung maaring mangyari na ipinakita kay Joel na siya namang ipinapahayag niya. Nakakatakot na mga pangyayari. Pero kahit ganon, nawa sa bahaging ito, kung sakali man na mangyari ito sa panahon natin. Although, nangyari naman ito nung panahon noon, nang ang Jerusalem ay lusubin, nang ang Jerusalem ay talagang, kasi tuloy-tuloy pa rin naman yung propesiya, at maging yung mga propesiya ng mga nauna pa at sinabing walang ititirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. At ito yung nangyari noon. Subalit na itayo ng konti ang Jerusalem, ang templo sa Jerusalem, pero hindi na ito naibalik sa dati na katulad noon. Pero ipinakita na ito, pero nawa imbis na matakot tayo, kasi syempre ang natatakot lamang naman dito ay yung mga taong hindi sumunod sa Diyos, mga taong namuhay sa mga makamundong pamamaraan, mga taong sumuway sa mga utos ng Diyos. Pero sa mga taong nanatiling tapat sa Diyos, ito ay nagdudulot din ng pag-asa dahil nga sabi naman dito pagdating ng Panginoon. So darating ang Panginoon para wakasan na ang lahat. So matatapos na lahat ng mga paghihirap, mga problema. So sa isang taong mayroong pananampalataya, ang mensaheng ito ay hindi lang basta nagdadala ng pangamba, kundi nagbibigay ng pag-asa.